Praise God! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakakatuwa, no? Blessed po ba kayo sa worship? Ako, blessed na blessed. Sobra. Napakaganda nung worship natin kanina, yung make room for Jesus, ano? Amen. Are you making room? Naniniwala ba kayo ang gusto ng Panginoon sa atin is always good? And for your good and for the good of the people you love? Amen? So pagka ganun, bibigay mo lahat. Tama? Binigay niyo ba lahat? Amen. Amen. Praise God. So ang title ko tonight is Eyes on Jesus. Hold on. There you go. Eyes on Jesus. Nalala niyo nung elementary days or back in school? Ewan ko, kasi ako nung mga panahon na yun, school bukol eh. Amen. So alam mo yung madalas sinasabi ng mga teachers, oh, eyes on the board. Amen? Eyes on the board. Napansin nyo kapag hindi ka nakikinig, pag hindi ka nagtitake notes, hindi ka nagbabasa, or hindi mo tinitignan kung ano yung tinuturo, pagdating ng exam, sinong kinakabahan? Ikaw, di ba? Kasi hindi mo alam eh. Amen? Pero kung nakikita mo, your eyes were on the board, so nakikita mo yung tinuturo. Tama? So the same thing din pag tayo nagmamaneho. Eyes on the road. Tama? Wala naman nakarating sa pupuntahan ng nakatingin sa likod. Meron ba? Sabihin mo na lang sa motor, may abnormal tignan eh, di ba? Ganito yung motor, saka ganun ka, tama? Makakarating ka ba sa pupuntahan mo kung ganon? Hindi, di ba? Pero paminsan-minsan, dahil tayo nagmamaneho, nakatingin naman tayo sa harap, where yung eyes natin nasa kalsada, pero somehow tumitingin tayo sa rear view, tumitingin din tayo sa side mirror. Amen? Tama? Pero ang focus natin, nasa kalsada. Ang focus natin dun sa pupuntahan natin para makarating tayo sa ating dapat puntahan. Ngayon, pag nakatingin ka sa likuran, makakarating ka hindi. Pag nakatingin ka sa kanan, makakarating ka hindi. Ganon din kahit nakatingin ka sa kaliwa. Pero paminsan-minsan, pwedeng tumingin. Para saan? Para naman safe ka din. Amen? Yan yung sa pagmamaneho. Pero ngayong gabing ito, ang topic for tonight is kung saan dapat tayo nakatingin. Yung eyes natin, katulad nito, should be on what? Should be on who? Jesus Christ. Are your eyes on Jesus? Amen. So before that, let's pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat once again for tonight. You said in your word, 2 or 3 gathered in your name, there you are in the midst of them. It is why right now, I acknowledge your presence. We acknowledge the presence of the Holy Spirit. Lord, you be the one to speak, that everything that will come out of my mouth will go directly to the hearts of the people tonight. And it will be quickened. Maitatanim ito pagkat ang inyong salita, it's word, it's manna. Magagamit namin ito sa araw-araw. And in this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise God. Isang palakpak ulit sa Panginoon. Amen. Para magising-gising tayo. Amen. Amen. This is my first verse for tonight. It says here, Matthew 6 verse 22, it says, the lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Sa Tagalog, pag maayos daw ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay maliwanag. Tignan mo nga yung katabi mo kung maliwanag. Nakikita mo ba ang liwanag ni Jesus dyan? Amen? Actually, yung context itong verse na ito is talking about money. It's talking about money. Na sinasabi ng Panginoon na hindi ka pwedeng mag-serve ng 2 masters at the same time, tingin ka sa Panginoon. And actually, this is the same chapter wherein yung Matthew 6 na sinabi na seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added to you. Ito yung context itong passage na ito. Kaya nabanggit ito. At actually, before this verse, ang binanggit yung where your treasure is, there your heart is. Amen? At binanggit din doon na do not lay up treasures here on earth kung saan kakalawangin at mananakaw at mag-lay up ka ng treasures doon sa langit. Amen? Kung saan hindi mananakaw. But the thing is, on a side note lang, gusto ko lang isingit doon. Hindi naman yun yung focus ng teaching ko for tonight. But kasi nagagamit itong verse ito kung saan sinasabi na, oh, wag ka daw mag-ipon. Wag ka daw mag-ipon. Kasi bawal daw dito. Kailangan mag-iipon kayo para sa langit lang. But you have to understand, sinabi din sa Deuteronomy 28 that God is going to bless our storehouses. Amen? What is there to bless kung wala kang na-store? Amen? So kung sinasabi ng Panginoon na ibine-bless yung storehouse mo, it's okay to save. Amen?
Parang maghina ng boses na. Parang walang nasisave ah. Amen. Alam mo, ito lang. In the name of Jesus Christ, kahit wala pa tayo doon, darating ka doon in Jesus' name. Amen? Kasi blessing ng Panginoon sa atin yan. Amen? Actually, there's also in Proverbs, in the 28th chapter, where it says na, sinasabi kasi rito na kapag yung eye mo raw is bad, is evil eye yung tawag nila. But you know, the man with the evil eye hastens for riches. But did not consider that the poverty will come upon him. Yun kasi yung parang nakatingin sa ang chine-chase niya na lang is yung yaman. Ang chine-chase na lang yung pera. Ang chine-chase na lang kung paano siya mabuhay. Na nakakalimutan niya yung mismong nagbibigay ng buhay, yung mismong nagbibigay ng provision, at yung mismong nagbibigay ng biyaya. Nalilimutan niya. Kaya ang ending niya, poverty pa rin. Pero lahat tayo dito, amen? Alam nyo na kung ano kayo. Alam nyo rin kung sino nandyan sa inyo. Amen? Because we are rich in Jesus' name. Amen? Why? Kasi ang Panginoon nasa sa atin. Ang poverty, dinaanan niya nang sa ganon we may become rich in the name of Jesus Christ. Amen? At hindi lang po yan sa financial. Sa lahat po ng bagay yan. We are already prospered in all things. Naniniwala ba kayo dyan? Parang iba, alanganin. Hindi naman. Amen? Kasi yung iba nagagamit to. Side note ko lang naman yun, ano? Siningit ko lang. Iba kasi sinasabi, huwag kang mag-ipon, o yung mga savings na ganyan, yung insurance na ganyan, or whatever na ganyan. Bawal yan. Guys, may personal conviction ng bawat isa sa atin. Amen? At kinakausap kayo ng Panginoon. You do not impose what you want sa ibang tao. Pero ang Panginoon may sinasabi sa inyo. Amen? Side note lang yon. Okay. No, saan tayo? Nawala na ako. Alright, okay, there you go. Yung side note ko na, sideway na. Anyway, I'm not against miracles, okay? Kasi lahat naman tayo, we're living in miracles naman. Dumaan din naman tayong lahat dyan. Pero may mas magandang kalooban ang Panginoon para sa atin. What is that? That we are to walk in the blessings of the Lord. Amen? Pinagpala na tayo eh. He is the one who gave us grace to create wealth. Amen? So, hindi naman tayo kapag nag-pray tayo na, Lord, give me provision, Lord, bigyan niyo ako ng, hindi naman niya magically na bigla may malalaglag sa yung pera o hindi eh. When you ask for provision, God gives you an idea. He gives you an idea kung paano ko yung kikilos at kung saan ka pupunta, kung anong umpisahan mo at kung paano mo umpisahan lahat. Amen? And that is not just to bless you, but to bless other people as well. Amen? Yun yung pinakabinibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Naunawaan po? Amen. Yan ang dapat nating nilalakaran. Amen? Actually, pagdating doon, sige, dagdag ko na rin, ano, sa 2 Corinthians verse 12, 2 Corinthians chapter 12, binanggit din doon na we are to lay up treasures for our children. Dinadagdag ko lang, ano, kasi nga marami kasing nagagamit yung verse na yun, wherein, huwag tayo mag-save, and huwag tayo mag-store, and huwag tayo mag-ganyan. God is able to bless everything in your hands. So kung wala kayong ilalagay na sa mga kamay nyo at hindi kayo kikilos, what is there to bless? Amen? So kailangan kumilos din tayo. Amen? May cooperation din po. Amen? So what Jesus points out is here. Ang pinopoint out niya rito is yung focus natin dapat na kanino? Dun sa giver. Dun sa source. Tumingin tayo sa Kanya. Kasi pag ang inuna mo iba, ang chinase mo, like binanggit ko sa Proverbs 28, ang chase mo is yung riches and everything, malilihis ka eh. And I've seen people medyo nadulas pagdating dito. Nalimutan nila, teka muna, dapat pala nakatingin tayo doon. And I'm not being legalistic, baka sinasabi naman ng iba, oh, mag-serve ka na mag-serve. Mag-serve ka na mag-serve, wag muna itong ganito. Hindi pa pwede naman ganon. Amen? Tandaan nyo, Colossians 3:4, Jesus is already your life. Buhay mo na si Jesus Christ. So everything that you do, you are delighting yourself in the Lord, lahat ng ginagawa mo, yung desire na nandyan na sa'yo, namatay na yung dating ikaw, sino na yan? Ikaw pa rin ba? Si Jesus. Yes, amen. Yes, ikaw, but Jesus is in you. Naunawaan po? Amen? Amen. Galatians 2:20, same thing. I am crucified with Christ. Nevertheless, hindi na tayo yung nabubuhay, kundi ang Panginoon na nasa loob natin. Amen, siya na ang nabubuhay. Kaya siya rin ang nasusunod at siya rin yung isip natin. Amen? But only then if we are focusing at nakafocus yung isip natin kanino? Sa Panginoon. Amen? Kaya kailangan nandyan tayo. Tapat ang Panginoon, mga kapatid. Binubuhos naman niya lahat sa atin. Actually, alam niyo yung kantang ibuhos mo, nabuhos niya na eh. When He died on that cross, binuhos niya na. All grace abounds towards us. Amen?
Nasa atin ang lahat. Lahat ng kapangyarihan, kalakasan, kagalingan, pati kapatawaran, natanggap natin in Jesus' name. Kaya lang minsan nakakalimutan natin dyan. Nakakalimutan natin yan. Amen? Nalilimutan nyo ba? Hindi. Nalimutan nata. Amen. For your whole body will be full of light. Yung light dyan, photeinon, which means bright light. When you say bright light, maliwanag. Amen? Ito yung, as the sun is to the universe, or pag sa gabi, ikaw yung lampara or yung kandila sa loob ng bahay na nagliliwanag yung bahay. Sa panahon natin ngayon, syempre, hindi naman nauso kandila, siguro LED, yung anong ilaw nyo sa bahay, basta upang magliwanag ang bahay nyo, kayo yun. Nakikita nyo ba sarili nyo na maliwanag kayo? Amen? Kailangan nakikita natin yan. Why? Because in Matthew 5, binanggit din that you are the light of the world. So let your light shine so bright so that man will see your good works and our Father will be glorified. Amen? Ito yan eh. Kung ilaw ka, yung good works, hindi mo po ginagawa yan para mag-ilaw ka. Kumbaga, hindi ka parang solar na kailangan ng araw para magkaroon ng kuryente para umilaw. Ang purpose mo, ikaw na talaga yung ilaw at dahil nakasaksak ka sa source which is Jesus Christ, umiilaw ka. At yung ilaw mo na yan, ang lumalabas dyan, ang paghinga mo, yung good works na. Amen? It's not the other way around. Hindi ka gumagawa ng good works para magliwanag. Maliwanag ka talaga, kaya lumalabas yung good works sa'yo. Amen? Nakikita mo ba? Tignan nyo yung katabi nyo. Itsura pa lang niyang good work na. Tama ba? Amen? Because you are the masterpiece, workmanship of the Lord. Obra maestra ka ng Panginoon. Dapat kung kaya mo makita sa sarili mo yan, kaya mo ring makita yan sa kapwa mong mananampalataya. Amen? Now, ang tanong, itong light na ito, itong sinasabi kong na lumalabas ito sa atin, nagliliwanag tayo, why is this somehow hindi na ma-manifest? So sinasabi rito, because your eye is bad. Pag sinabing eye is bad, normally, di ba, pag malabo mata, ano bang ginagawa? Nagsasalamin, may nearsighted, may farsighted. So para umayos yung focus. Parang kanina, bago tayo nagkumpisa, Brother Ten is making sure na nakafocus ng maayos yung camera. Kasi pag malabo, hindi makikita kung sino nagpipreach, kung sino yung tumutugtog, amen? Nakafocus. And the good thing about this, because we have been born again, at tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo, and we are a New Testament believer, we are Bible-believing people, anong nangyayari? Yung lens na ginagamit natin is not just, hindi ko alam yung mga grade na 100 or whatever. Yung lens na gamit natin is what? Grace. Eh dahil yung lens natin is grace, napakalinaw ni Jesus Christ. Doon natin siya mas nakikita. Doon natin ngayon mas nalalaman at maliwanag na maliwanag sa atin na ang Panginoon pala may napakabuti mo. At hindi mo hahayaan na mapano ako. Amen? Ngayon, ba't nagkakaroon ng napapano, nagkakaroon ng problema? Bakit? One problem. Kasi nangyari, yung focus natin nawala sa Kanya. Kaya kanina, example ko sa inyo, bago tayo nag-umpisa, kung nagmamaneho ka at madalas ang tingin mo sa side mirror, nakalimutan mo nang tumingin dun sa harap, mababangga ka talaga. Amen? Kung madalas naman ang tingin mo sa likod, kakaabang mo, kung babanggain ka nun, mababangga ka pa rin talaga eh. Nakukuha nyo? Kahit na anong ingat ang gawin mo pag hindi ka nakatingin dyan, at kung hindi sa Panginoong Jesucristo ang Jesus mo at ang Diyos mo, wala kang kakampi eh. Kaya nga sabi ni Brother Ron kanina, di ba, if He is for us, who can be against us? Amen? Kakampi natin siya eh. Wala tayong ibang kakampi kundi ang Panginoon. Amen? And if your eye is good, ayan yung lens natin which is grace, nakikita natin ang Panginoon, si Jesus ang nakikita natin, your body will be full of light that it shines so bright for the world to see. And that is what glorifies the Father. Amen? Yung nakikita kayong ganun. This is the single most important thing that we need to put to heart as a Christian. Dahil mahal natin ang Panginoon at tinanggap natin si Lord, yan ang dapat na totoong alam natin. Alam niyo po ba ito? Because the number one goal of the enemy is what? Yung ayaw niya makita natin yan. Ayaw niya lumalabas sa atin yan. Ang gusto niya, paniwalaan mo, yung kasinungalingan. Ang gusto niya, yung lens natin malabo. Konting grace lang. Sobrang dumami naman sa ganito. Nakukuha niyo yung ganon?
Pagka ganun, mahirap. Kung sa salamin nga lang, di ba? Parang kailangan pantay Kasi kahit anong linaw nung isa. Nakuha nyo? So, kailangan yung grace mo malinaw at alam mo that what? That God is good. Amen? God is good. At pag yan ang nangyari, our born-again spiritual eyes will be so clear that we are able to see Jesus Christ and are able to hear everything that He wants to tell us. At yung mga bagay na kailangan natin lakaran, kailangan natin puntahan, kailangan natin baguhin at ayusin, maayos nating nakikita ang lahat ng yan. Kailangan nakaset yan. Amen? Pag sinabi kong nakaset yan, nakafix yan. Parang, kanina, same example, parang si Brother Tende kanina, finifix na yung camera Amen? Pag may pinapagawa ka, fix mo na yan. Pag sinabi mo nakafix yan, wala nang galawan yan. Tama? Nakafocus ka na sa Kanya. Kaya sa Colossians 3 verse 2, it says here, set your mind on things above and not on things on the earth. So ano ba yung things above? These are the things of God. These are His promises. Ito yung goodness niya. Ito yung grace niya. Ito yung forgiveness niya sa atin. Amen? Ito yung promises niya. Fix our minds. Ilagay natin doon, i-focus natin doon. Doon natin i-fix. Why? Kasi yung things here, that's full of suffering, andyan yung pain, andyan yung tragedies, andyan yung problema, andyan yung pagsubok. Hindi mo maaalis yan Pero kahit na nandyan yan, iindahin mo ba yan kung nakafix yung isip mo doon sa things of God? Paano indahin mo? Somehow. Pero you get there eventually. Parang ano lang naman yan. Simple lang yan. Parang semento, inahalo mo yan, haluin mo bago maging semento yan, pinatutuyo yan Pero pag natuyo yan, naging solid na yan, dahil nakafocus ka na talaga sa Kanya, hindi ka na basta-basta matitibag. Amen? At yun ang ginagawa natin. Why we fellowship, why we listen to the Word, why we read our Bible, why we fellowship, bakit tayo nakipag-usap sa Panginoon. Amen? Para mas tumibay ng tumibay at hindi tayo mauga ng basta-basta ng kaaway. Isaiah 26:3, it says, if our eyes and our minds are focused on Him, perfect peace is upon us. Amen? Andun nararanasan natin ang kapayapaan. Pero pag hindi tayo nakatingin sa Kanya at yung puso natin at yung isip natin medyo nalilis, doon lang naman pumapasok yung kaba. Doon lang naman pumapasok yung pag-aalala. Doon lang naman pumapasok yung takot. Amen? And sabi ng Panginoon sa John 14, let not your heart be troubled. Believe in me. Amen? Yung desisyon para wag mong hayaang mabagabag at mag-alala, nasa Kanya ba? Nasa Panginoon ba o nasa iyo? Nasa atin. Amen? So, kailangan wag nating isipin. So, ano ngayon ang dapat nating isipin? Saan dapat tayo mag-fix? Mag-fix tayo. I-fix natin yung isip natin, yung puso natin, yung mata natin kay Jesus Christ. Amen? Kasi kapag hindi tayo nakafocus doon nakakagalaw ang kaaway. Doon unti-unti tayong naniniwala nang hindi natin namamalayan sa kasinungalingan niya. Una, medyo, oo nga yata. Papaganon ka lang, oo nga yata. Hanggang mamaya-maya, oo yata talaga. Hanggang mamaya-maya, nakalimutan mo na. Why? Kasi nalihis yung isip mo Nakuha nyo? Pero kung nakafocus ka doon, kahit anong sabihin niya, hindi. Malinaw ang pangako ng Panginoon sa akin. Hindi. Malinaw ang sinabi ng Panginoon sa akin. Doon ako nakatingin, hindi kita pakikinggan. Amen? Mahihirapan kang ugain ng kaaway. Amen? Dahil wala na tayong magiging panahon para makinig pa sa Kanya. Pero ba dito nakikinig? Narinig naman natin Pinapansin nyo ba? Because what the enemy wants is your attention. Don't ever give him that. Don't you ever give him that. Yan ang gustong-gusto niya. Yung malihis yung atensyon natin. Amen? Says in Hebrews 12, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith. When we see the word therefore, ibig sabihin ito, merong ipanaliwanag bago tayo dumating sa therefore. Tama? So, ibig sabihin, bago tayo dumating dyan, pumunta tayo dapat sa Hebrews 11. Pero hindi na po tayo pupunta ron. I know that we know our Bibles. Amen? So, ang pinag-uusapan dyan is yung Hebrews 11 kung saan binanggit yung mga heroes of faith. Tagalogin natin, sa makatuwid. Pag sinabi sa makatuwid, yung therefore. Diba? Dahil matapos niyang ipaliwanag yung ginawa ng mga heroes of faith, sabi niya ganon, sa makatuwid. Since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses,
Dahil sa tayo'y napapaligiran ng napakaraming saksi sa buhay ng pananampalataya. Amen? Dahil daw dyan, meron ngayon tayong paraan, meron ngayon tayong lakas, alam na ngayon natin ang ating gagawin. Nakuha nyo? Nandun yung binanggit yun sa Hebrews 11. Amen? Ito na sabi dito, let us strip off every weight that slows us down. After nating malaman, okay, yung heroes of faith, this is what faith is, ito yung mga dinaanan nila. So ano daw ang dapat nating gawin? Let us strip off every weight that slows us down. Now, ang tanong, what are these weights? Barbell? Siyempre, pag tumatakbo ka, di ba? Ayaw mo nang mabigat ka. Amen? And some of us, ano ba itong weights na ito? Madalas ito, some of us, ito yung past. Madalas ito yung mga weights. Siyempre, yung mga nakaraan. Kung ano yung mga nagawa mo nakaraan, yung mga regrets mo, yung mga past mistakes mo, yung mga past sins mo, yung dapat ganito ginawa ko eh. Dapat ito eh. Hanggang di ka na nakarecover kasi kakaisip mo doon sa maling ginawa mo. Ito yung weight eh. Ito yung nagkikeep doon sa atin, sa takbo natin, sa race natin, this Christian faith of ours. Doon tayo nahihirapan. Ito yung binabanggit na weights dito. Maaring pwedeng sinisisi mo yung sarili mo, or maaring pwedeng offense din ito. Maaring na-offend ka, na-disrespect ka, medyo mali yung tinrato sa'yo. Ang masakit pa nito, yung maling pagtrato sa'yo, yung maling ginawa sa'yo, hanggang ngayon, hindi pa ina-acknowledge yung tao na nagawa pala sa'yo yun, and somehow it's been bugging your mind. Wait, itong mga to eh. Bigat ito. Nakakabagal ito. Nagugulo tayo dun sa ating race. Nagugulo tayo dun sa ating takbo. Amen? Maybe this is a family member. I don't know. A family member, a friend, maybe your spouse. Minsan nga, kung hindi, sarili mo. Ito yung mga weights. Ito yung naging magbigat. And I pray that the Holy Spirit is talking to you right now, somehow ministering to your heart, na kung nandyan pa yung weight na yan sa'yo, ibigay mo sa Kanya. Kasi sabi ng Panginoon, cast your burden. Amen? Pagka nakakaramdam ka ng bigat, ano ibig sabihin? Hindi mo kinast. Nako nyo? Hindi mo na i-cast. Sabi niya, cast your cares. So, ibig sabihin, pag hindi mo na-cast, gusto mo ikaw yung may care. Sabi ng Panginoon, bigay mo nga sa akin. Ang problema sa atin, hindi, gusto ko may care eh. Ba't ba? Minsan makulit tayo eh. Sinasabi ng Panginoon, cast your cares upon me. Why? Kasi I love you. Kasi I care for you. Ayoko nag-aalala ka. Amen? Pero makulit tayo eh. Hindi, ba't ba, Lord? Nangaagaw ka ng care eh. Minsan ganyan pa tayo eh. Minsan ayaw, yun sinasabi kanina, make room. You know, the Holy Spirit is there to teach us, to correct us, to comfort us, to help us. Ang problema, ayaw mo magpatulong, ayaw mo magpakorek, ayaw mo magpa-comfort. Gusto mo ikaw lang. Mabigat yan. Mapapagod ka dyan. Ano yun yung nakakapigil doon sa takbo natin. Amen? These are the ways. These are some of the weights. At alam niya kung ano yung mga bagay na yan. At naniniwala ko na ang Holy Spirit, kinakausap naman kayo. It's just that sometimes, kahit kausapin kayo ng ilang beses, alam mo yung, sige, ayusin ko bukas. Alam mo yung ganun. Sige, bukas ayusin ko yan. Tapos pag bukas na naman, sige, bukas na lang. Hanggang nakailang bukas ka na, nakalimutan mo na. Tapos nakaramdam ka na naman ng bigat, ay, oo nga pala, sabi ko nga pala, bigay ko sa'yo. Ano yun? Ayun yung nagiging problema sa atin eh. Sinasabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin yan, anak. Amen? Pwede ba ibigay na natin? Amen. Sa mga nakikinig online, kung meron ka pang bigat na ganyan, kapatid, ibigay mo sa kanya yan. Amen? Some of us naman, maybe it's the present. Kung ano man yung nangyayari ngayon, maybe may pagsubok ang dinadaanan, merong problema sa ganito, problema sa negosyo, problema sa pamilya, and somehow, it's keeping you off track. Ang nangyayari ngayon, yung focus mo, nawawala kay Jesus Christ, na-focus ka na doon sa problema. Na nakalimutan mo na kapag mag-focus ka kay Lord, siya rin naman na magbibigay ng karunungan sa'yo para maayos mo yung problema. Nakuha nyo? Pag ang focus mo, nakastay sa Kanya. Kaya lang, mas nag-focus ka na doon sa problema para bang gawin ko ito. Diyan ka muna, Lord. Dali lang. Kaya ko to. Pag sumablay ka, balik ka na naman sa Kanya. Anong nga ulit yun? Madalas ganun tayo eh. Unahin mo muna yung way mo, bago doon sa way niya. Samantalang yung way niya, sigurado na ayaw mo pa. Mas gustong-gusto natin yung
paulit-ulit. Eto, dito mo ma-appreciate lalo yung pag-ibig ng Panginoon eh. Kasi kahit ilang beses mo siyang hindi pansinin, pag bumalik ka sa Kanya, matulungan ka pa rin naman eh. Nandun pa rin naman siya eh. Hindi ka pa rin naman niya iniiwan eh. Ang gusto lang niya, anak okay ka na ba? Pakinggan mo naman ako. Amen? Ayan ang nagiging weights natin, yan yung mga nagiging pabigat. Isa pang pabigat, kung hindi man yung nakaraan, kung hindi man yung ngayon, minsan naman yung fear of the future naman. Diyan naman pumapasok yung worry. Diyan naman pumapasok yung anxiety. Nag-aalala ko na doon sa wala pa. Ito isipin mo ba't mo kailangan mag-alala? Yung nakakaalam nung bukas, nung noon at ngayon, doon ka pinafo-focus. Kakabahan ka pa ba doon? Kung nakafocus ka sa Kanya, alam niya na kinabukasan mo. Hindi ba tama lang kung nakafocus ka sa Kanya, mas naibibigay niya sa atin yung karunungan kung paano mo haharapin yung bukas na inaalala mo? Nakukuha niyo po? Amen? Pero ang problema, doon tayo nag-aalala. Isip tayo ng isip dyan. Takot na takot tayo dyan. Amen? If it's beyond our control, let's just God handle it. Amen? Ang pwede lang natin kontrolin yung ito. Tayo. Amen? Huwag na natin kontrolin yung ibang tao o desisyon ng kung sino. Kung meron man tayong kontrolin, yung sarili natin. Amen? Dahil hanggang dyan lang naman yan sa atin. Amen? At sinasabi ng Panginoon kung ano mga kailangang baguhin. Ang tanong, gusto mo bang magbago? Tama. Yes, gusto mo. Di ba tama? Bakit? Kasi nagbago ka na eh. Dapat tanggapin mo na nagbago ka na kasi kakaisip mo na magbabago ka pa lang, baka hindi ka makapagbago, kapatid. Amen? Nagbago na ba kayo? Yes. Totoo ba yan? Yes. Amen? Kailangan sa puso mo, alam mo na yung puso mo bago na. Yung tinanggap mong puso, nung tinanggap mo si Lord Jesus Christ, hindi yan minasilyang puso, mga kapatid. Hindi rin yan pinukpok-pokpok at nilagyan ng band-aid at pininturahan o winash over o ceramic paint, hindi. Amen? Anong ginawa? Bagong puso, yung bagong puso na yan, puso ni Jesus. Amen? Yan ang meron ka. So let's continue. Ang sabi dito, especially the sin that so easily trips us up. Yung sin na sinasabi, that entangles us. If you are living in sin, quit it. Simple lang naman eh. I-quit mo na yan. Kasi it's so foolish of you naman para gawin pa yan. Tinanggap na natin ng Panginoon eh. At pinatawad ka na niya. Amen? Wala ka nang ito, tandaan mo. If ever you're living in sin, there's nothing that you can do na ang Panginoon will make you love you more or love you less. Mahal ka niya. Kahit nandyan yan. Pero dahil sa pagmamahal niya, alam mo, hindi mo nagagawin yan. Tama? Why? Kasi namatay na yung dating tayo. Tama ba? Totoo ba? Naniniwala kayo dyan? Kasama ka namatay ni Jesus Christ, kasama ka rin yan nabuhay so that you may be able to walk in the newness of life. Amen? Kaya ngayong buhay na nilalakaran natin ngayon ay bagong buhay na kasama si Kristo. Amen? Kasi kung may sin, syempre isipin mo kagad, parang, ito yan eh, parang sinasabi mo, naglalagay ka ng placard sa buhay mo na, huy, Satan, halika rito, laro ka. Ano yun? May playroom ako rito. Yun na lang yun eh. Isipin nyo, ang kalaban, si Satanas, ang tagal kang pinaglaruan nung ikay makasalanan pa, nung hindi mo tinatanggap si Jesus Christ. Tapos, gusto mo magpalaro pa uli? Hindi naman siguro, di ba? Hindi ka napapayag eh. Kung meron ka mang gustong balikan, siya yun. Amen? Paano mo siya babalikan? Huwag mo siyang pakinggan. Dahil nasan ba siya? Hindi na nga makapagsalita yan kasi nasa ilalim ng mga paa natin eh. Amen? Paano pa magsasalita yan? Kung ipis nga, isang apak mo lang eh. Amen? Pwede mong pagsabi, hindi mo pwedeng, alam mo yun, hindi pwedeng mas malakas yung boses niya. Hindi pwedeng maging malakas ang boses niya. Lalakas lang ang boses niya pag dinikit mo yung tenga mo dyan sa sahig. Amen? Pero ang focus mo, ang isip mo, ang mata mo, ang puso mo na kay Jesus Christ eh. Maririnig mo pa ba yan? Hindi na. Yung accusation niya, yung bintang niya, yung nakaraan, hindi na eh. Ang makikita mo na lang, ang Panginoong Jesus na ang sinasabi, anak, mahal kita, anak, pinatawad kita, anak, napaka-importante mo, anak, pinapaboran kita. Yun ang naririnig natin. Anak, ito ang pangako ko sa'yo. Amen? Yan ang Panginoon natin. Iba, ginagamit pa ito, that sin that easily trips us up or entangles us. Yan yung favorite sin mo. Sinasabi mo, mga favorite sin. Ito sa akin lang po to mga kapatid, If you have been born again, now we are born from God. We are born from above. Amen? There's no such thing as favorite sin anymore. Alam niyo ba yun? Why?
Because sin is not just last on your list. It is not on your list. Pag tinanggap mo ang Panginoon, you won't want to sin anymore. Hindi mo nagagawin yan. Ayaw mo nang gawin yan. Bakit? Kasi bago ka na. Pag may nagagawa kang ganyan, ipinapaalala mo sa sarili mo, babaguhin mo yung isip mo, teka muna, hindi ako to ah. Patay na to ah. Amen? Ang problema sa atin, maraming mga patay na, gustong-gustong binibihisan yung patay na. Huwag mo nang bihisan, patay na yan eh. Tapos na yan. Doon na tayo sa bago nilalang. And yung bago nilalang na yan, si Jesus Christ kasama mo. Puso niya yung tumitibok sa atin. Amen? Yan ang ugat eh. Diyan kasi nagsisimula ang ugat. Ito, simple yan eh. Bakit ba nag-uumpisa yung sin na yan? Simple. Kaya sa akin, ang revelation kasi sa akin pagdating sa sin na ito, although iba sinasabi favorite sin or kung ano-anong sin na sinasabi nila that entangles us up, for me, my revelation is it's just the sin of unbelief. Yung ayaw mong maniwala. Simple. Kung ayaw mong maniwala, doon ang naging ugat ng lahat. Bakit? If you don't believe God will provide for you, anong gagawin mo? Magnanakaw ka. Nakuha nyo? Kasi hindi ka naniniwala mag-provide sa iyo ang Panginoon eh. Manlalamang ka. Nakuha nyo ako? Simple lang. Yun doon lang, if you don't believe that God favors you, may insecure ka, chichismis ka, maninira ka ng iba. Ganun yun. Doon nag-uumpisa yun eh. Bakit? Kasi insecure ka eh. Ang nangyayari niyan, hindi ka naniniwala na importante ka sa Panginoon. Hindi ka naniniwala na pinapaboran ka ng Panginoon. Nakuha niyo ako? Kayo ba naniniwala kayo importante kay Lord? Yes. Amen. Kapag alam niyo importante kayo, hindi ka rin gagawa ng bagay na alam mo na hindi siya. Tama? Kakaisip mo kay Jesus, Jesus ako eh. I'm the righteousness of God. I'm the righteousness of God. Gagawa ka pa ba ng bagay na hindi righteousness of God? Hindi na eh. Kasi alam mo na bago ka na. And you are the righteousness of God. Nakuha niyo ako? Simple lang din. If you don't believe God forgave you, kung di ka naniniwala na pinatawad ka ng Panginoon, simple. Anong mangyayari? Shame, guilt, condemnation, papasok din sa'yo. So lahat, nag-uugat lang din kung naniniwala ka ba sa Panginoon. At that is the thing that easily entangles us. Diyan tayo nadadapa. Pag nakakalimutan natin at nawawala sa isip natin na, oo nga, mahal pala ako ni Lord. Naniniwala pala ako sa bawat sinabi niya. Amen? And if you don't believe that God loves you, diyan tayo nadadapa, diyan tayo somehow natatalisod. Amen? Alam niyo bang mahal kayo ng Panginoon? Totoo yan. Amen. Amen. Nasunod dito, and let us run with endurance the race God has set before us. When you say run with endurance, it says run with patience. Are you running with patience? Patience is the thing that makes us constantly and consistently the same. Yan yung tumutukod sa atin para makatakbo ng maayos. Amen? At itong race ito, hindi naman to sprint. It's more of a marathon. Actually, kanya-kanyang pacing tayo dito. Kanya-kanya tayong pacing dito. Huwag mong tignan yung iba. Enjoy your pace and run. Lumalakas ka dyan. Tumitibay ka dyan. You're getting wiser. You're getting stronger. Hindi pabilisan yan, patatagan. Amen? Patibayan. So let patience do its work, so you may be complete, lacking nothing. Amen? No, paano raw ba nila nagagawa yung mga ganito? Verse 2, it says here, we do this by keeping our eyes on Jesus. We keep our eyes on Jesus. Yan ang susi, eyes on Jesus. Every runner, nakafocus yun sa prize eh. Nakafocus yun sa goal. Tumatakbo eh. Naalala ko nung kailan lang tumakbo kami family sa PICC. May parang marathon kami nila, kasama ko dad ko, ako, si Jess at saka yung sister-in-law ko. Ano napansin ko nung tumatakbo ako, syempre ang dami eh. Pag ang dami, ang tendency, syempre may mga nauuna. Syempre hahabulin mo ngayon, di ba? Hahabulin mo ngayon, tapos nakakapagod pag nakatingin ka sa iba. Alam mo yun, na parang pwede, alam ko kaya ko, it's just a 5 kilometers lang eh. Alam ko kaya ko yan, hanip kong lumang eh. No? Pero kaya ko yan eh. Pero dahil sa nakatingin ako sa ibang tao, parang nagmamadali ako. Mamaya niya, naglalakad na ako, pagod na ako eh. Tapos makikita ko yung dad ko, andun na, parang 1 kilometer na yung nauna na sa akin. Parang siyempre lalo akong humahabol. Amen?
Lalo kung umabol, napapagod tayo. At tayo, hindi tayo kumbaga, hindi natin kaaway ang isa't isa sa race na ito. Amen? Tumingin ka lang doon sa takbo mo. At kung tumitingin ka doon sa takbo mo, sa sarili mong pace, you focus your eyes and put your eyes on Jesus Christ. Doon ka lang dapat nakatingin. Amen? Kasi doon ka rin nakakakuha ng lakas. Doon ka rin nakakakuha ng strategy mo. Amen? And as you focus on Jesus, napansin ko ako, habang tumatakbo ngayon ako, syempre nakatingin na ako doon. So, konti na lang to, 2 kilometers na lang, 3 kilometers na lang. And somehow, biglang nire-remind ngayon sa akin, dahan-dahan yan, same thing, nire-remind sa akin ng Panginoon na, naalala ko yung misis ko, nasa huli pala. Nasa likod na. So, dadahan-dahan ka ngayon yan. So, pag dadahan-dahan ka, para makita ko, kumusta ka na? Okay ka na? Okay ka lang? So, this is the same thing with us sa race natin. Diyan papasok yung bearing others' burdens. Amen? Pinapakita ng Panginoon sa'yo, kumusta na yung kapatid mo? Kumustahin mo naman? Hindi ka tatagal doon o sasamahan siya ng napakatagal habang tumatakbo kayo, pero ang i-remind mo lang sa kanya, tumingin ka kay Jesus, okay ka na? Napaalala mo na yung promises niya, napaalala mo na yung para sa kanya, okay ka na? Then takbo ka na ulit. Nakuha niyo ako? Nasusundan niyo yung ibig ko sabihin? This is how we run. This is how we run our race. Amen? And habang tumatakbo ka, yung great clouds of witnesses, yung huge witnesses na yan, ayan ang ginagawa. Nakatingin ka kay Jesus Christ, nandiyan ka, tumatakbo ka, and somehow yan, sila Abraham, andyan na yan, nagsasalita sa'yo, yan, kaya mo yan. Kaya mga pagsubok na dinadaanan mo, kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Ako, ganyan din ang nararamdaman ko. Kung may pagsubok ka, yung race na yan, sinasabi ni Abraham sa'yo, nagsasalita siya, huwag ka nang tumingin sa akin, pakinggan mo na lang ako. Nung paakit ako muraya, medyo naguluhan din ako, hindi ko malaman anong gagawin ko. Si Isaac, iaakit ko, iaalay ko ba o ano. But on that time na nandun na siya sa taas, when he lifted his eyes on God, what happened? He saw the ram in the thicket. Nung tumingin siya doon, tumingin siya sa Panginoon, that's only na nakita niya yung provision. Madalas sa atin, hanap-hanap tayo ng provision. Pero kung hindi ka nakatingin sa Panginoon, hindi mo makikita yan. Amen? So yun lang yung sinasabi niya while you run. Amen? Tingin lang kay Jesus. Naririnig natin yung mga yan. Ina-encourage tayo. Amen? That is what God does. Ganyan tayong tatakbo. Yan yung race na yan. Amen? And sometimes may mga season na nagmi-minister tayo, may mga mini-minister natin to, may nami-minister tayo dyan. It's not all the time. Alam mo yun? Parang ako nung tumatakbo nga ako, sabi ko tumatakbo ako, basta, alam mo yun, nauna ka na, bilis na ako, lumalakas ka na ulit. Ganon din yun eh. We're getting stronger, we're getting wiser, we're getting better every day as long as we are fixing our eyes on Jesus. Amen? At huwag ka tumingin dun sa iba. Huwag mo tignan o pakinggan yung accusation o kung ano man sinasabi ng ibang tao sa'yo. Ang tignan mo ang Panginoon, eyes on Jesus. Amen? Remember in Matthew 14. Balikan natin Matthew 14. Peter. Remember Peter? Noong time na pinauna, so just kwento ko lang sa inyo, hindi ko na nilagay yung verses. Si Peter, time na si Jesus, sabi niya mauna na yung mga apostles niya. Pinauna niya na sila, then nagdasal lang siya sandali, and then somehow, nung nandun na sila sa gitna, medyo lumalakas yung wind, kumukontra na sa kanila, lumalakas yung wind. So ang ginawa ni Jesus, sinundan sila. Amen? But Jesus walked on water, kaya medyo nagulat sila kasi akala nila multo. Gulat sila, multo, it's a ghost, sabi ng mga apostles. And then, punta tayo rito sa Matthew 14, it says here, but immediately, Jesus spoke to them, saying, be of good cheer. It is I, do not be afraid. So sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot, hindi ako multo, ako to. Sabi ni Jesus. And then sabi ni Peter, and Peter answered him and said, Lord, if it's you, matindi rin to si Peter pag-isipin niya. Kasasabi ko lang, ako eh. Sabi ni Peter, Lord, ikaw ba talaga yan? Well, sinigurado niya lang. Siguro maaaring malabo, malabo, hindi niya masyado naanina, gano. Pero sabi niya, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. And so in verse 29, he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Paano siya nakalakad? Nung sinabi ni Jesus na come, nakatingin siya kay Jesus Christ. Now, this is what happens when our focus and our eyes are on Jesus. We start to do the impossible. Yung mga imposible na gagawa natin. Yung promotion mo na suntok sa buwan, mangyayari yan. Yung negosyo mo na gusto mong simulan, yan yung mga iniisip natin eh.
na mukhang imposible para sa atin eh. Yung client mo na pahirapan, I don't know kung ano man yan na nandyan sa isip mo ngayon, nasa puso mo, o yung ministry mo, hindi ko alam kung ano yan. Pero if you keep your eyes and your heart and your mind focused on Jesus, yung sakit mo na iniinda na nararanasan, I'm telling you, if your eyes are focused on Jesus, lahat yan, malalakaran mo yan. At mapapagtagumpayan mo yan. Bakit? Napagtagumpayan ng Panginoon eh. Amen? And Jesus is in you. Kung paano nilakaran ni Peter yan, ganyan mo din lalakaran yan. Amen? If our eyes and our hearts are focused on Jesus. Kaya lang, ang nangyari kasi dito, this happened. Verse 30, it says, "But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me." Here's the thing. Pag medyo nalilihis tayo, doon lang naman eh. Wala tayo ng pag-asa, parang I'm not good enough, di ko yata kaya yan, ito lang yata ang alam ko. Doon tayo papasok eh. Doon ang papasok sa atin. So unti-unti tayong lumulubog. I tell you right now, na walang ka man ng lakas ng loob minsan, natakot, kinabahan, or nag-alinlangan, si Peter, nung sinabi sa Panginoon, Lord, save me, nandyan ang Panginoon. And sometimes the only prayer that we can say, Lord, help. Yes, we may know everything about the Bible. Yes, sometimes it's knowledge na lang eh. Pero ang Panginoon nandyan, pag hindi mo na alam ang gagawin, sabihin mo lang, Lord, tulong. Nahirapan ako eh. Amen? It's just as simple as that. Naintindihan na ng Panginoon yun. At kasama kanyang aakayin, katulad ng pag-akay niya kay Peter, at sabay silang lumakad ulit sa water, sa tubig, sumakay doon sa bangka. Amen? Ganon din ang gagawin niya sa'yo. Nadulas ka man, nagkamali ka man, may bad decision ka man, nagkaroon ka man ng mistake, sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, save me. Nandyan siya, akayin ka niya. Ibabalik ka niya, balik na. Focus na. Nakakita mo na. Amen? Ang Panginoon, ikaw kasi, hindi ganoon ang Panginoon, ha? Ang Panginoon, hindi ka niya sisisihin sa ginawa mo. Ang sasabihin niya sa'yo, anak, mahal kita. Alam mo, anak, napakagaling mo. Alam mo, anak, ito ka. Alam mo, anak, importante ka. And while you are being encouraged by the Holy Spirit, dun unti-unting nalalakas, bumabalik yung spirito mo, yung sarili mo, at dun ka ngayon unti-unting nakakalakad ulit ng kasama siya. Amen? Mabilis pa sa 4:00, andyan ang kamay niya para sa iyo. Amen? Says in Hebrews 12 verse 2, balik tayo. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Jesus is our example in this race. He is the author and finisher of our faith. In order to run with patience and win, kopyahin natin, tignan natin, si Jesus ang example natin. Amen? Ano bang ginawa ni Jesus? Pag sinasabi mo example si Jesus, okay. Ano bang ginawa ni Jesus? Paano ba siya nanalo? Remember, we're winners already. Panalo na tayo, amen? Kasi si Jesus nasa atin eh. So gusto natin maintindihan, ano bang ginawa niya? Ano ba yung technique niya? Paano niya ba nagawa? Amen? Because of the joy awaiting Him, He was focused on the joy awaiting Him. Nakuha niyo ba yun? Hindi siya nag-focus doon sa maari niyang ranasin at that time. Hindi siya nakafocus sa pain and suffering na mangyayari sa kanya. Remember this. Jesus was still human and God at the same time. Remember, the night before His crucifixion, nagsabi pa siya sa Panginoon Lord, baka pwedeng pass na muna, parang mahirap. Alam niyo yun? Halos pumas din siya eh. Pero bakit siya tinuloy? Bakit siya tinuloy? It's for you and me. It's for us. For the forgiveness of sins. Para yung buhay na walang hanggan, malakaran natin pag napagtagumpayan niya ang lahat ng yun. Nakuha niyo yun? So dun siya nakafocus. Hindi siya nakafocus dun sa raranasin niya. Nakafocus siya dun sa end goal. So same thing with us. Ang gawin din natin, mag-focus tayo dun sa mangyayari after nito. Kung ano man yung pagsubok na niraranas nyo ngayon, nasa mundo tayo, natural, may ganyan talaga. Pero ang importante, alam natin that the promises of God are yes and amen in us. In Christ Jesus. Amen? Pag alam natin yan, doon tayo nakafocus ngayon, iindahin mo ba yung pagsubok o kung ano man dinaranasan mo ngayon, yung Word of God, yung promises, nandyan na eh. Di yan na rin yung shock absorber mo, kahit ganong kalubak pa yan niraranasan mo ngayon. I'm telling you, dadaanan mo lang yan. Amen? Why? Because the promises of God nandyan sa'yo.
Kahit ano pa yan. Amen? Yun ang ginawa ng Panginoon. Hindi biro, Hindi biro yung niranas niya. At ginawa niya yung para kanino? Para sa atin. Kaya niya kinaya. Nag-pass nga siya, sabi ko sa inyo kanina, di ba? Kung pwede. Pero kaya niya kinaya for you and me. For us. Para sa atin. So that He may be able to give us life. Not just life, but the abundant life. Eternal life. Buhay na walang hanggan sa mga tatanggap sa Kanya. Amen? Yan ang ginawa ng Panginoon. He endured the cross disregarding its shame. The word disregarding there, it's despised. It's actually the word kataphroneo, which means thinking against. Ibig sabihin, hindi niya tinitignan yung paghihirap, yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang tinignan niya yung end goal. Ang tinignan niya yung maayos na. So ngayon, huwag ka mag-focus dun sa niraranas mo ngayon, kapatid, kung ikaw ay mananonood online at somehow meron kang pagsubok o tribulation na dinadanas ngayon, huwag ka mag-focus dyan, huwag kang tumingin dyan. Tumingin ka dun sa pangako ng Panginoon na iaalis ka niya dyan because He has overcome the world and so will you. In Jesus' name. Amen? Yun ang dapat nating tignan. He did not think about the pain, the suffering. He thought against it. So, ganun din ang gagawin natin. If there are any in your life right now na somehow na ganyan, pero wala na siguro mas lalala pa sa Panginoon. Napakaliit na lang ng ating mga dinadanas ngayon compared sa Kanya. Nagawa niya nga mag-think against dun eh. So, kaya din natin. That is why we renew our mind in the Word. Amen? Amen? He endured it for you and me. Nagawa ni Jesus yan. So, tignan natin yung joy that is set before us. Are you seeing it? Kayo ba nakikita nyo yung pangako ng Panginoon even before it happens? Dapat you are able to see that. Ngayon pa lang. Amen? Dapat nai-imagine nyo na yan. Amen? Yung provision na yan, yung kagalingan na yan, yung breakthrough na yan, dapat nakikita mo na yan. Amen? Praise God. Because with this in our minds, with our eyes set on this, perfect peace is upon us. Amen? And especially this in verse 3, it says, Verse 3 says, verse 3. Think of all the hostility He endured from sinful people, then you won't become weary and give up. So dito natin ngayon makikita na kahit anong pagsubok yan o anumang sitwasyon mo ngayon, you won't become weary and easily give up. Bakit? Kasi nakafocus ka na sa Kanya. Nakuha nyo? So somehow, barometer mo na ngayon yan. Pag medyo nagiging weary ka at medyo naiisip mong mag-give up, edi alam mo kagad kung nasan yung focus mo. Nakafocus ka dun sa nangyayaring hindi maganda sa'yo. Amen? So ang sabi ng Panginoon, mag-focus ka sa akin and you won't become weary and you won't give up. Amen? Malalaman mo na nagbago yung focus mo pag nakaramdam ka ng ganyan. Are you getting this? So pag nag-iisip ka ng umayaw, your focus has changed. Balik ka lang kay Jesus. Eyes on Jesus. Amen? I pray that you got my message tonight. It's just a short message. This is just a reminder of Jesus and the Holy Spirit sa atin para ibalik yung focus natin sa Kanya kung nalilihis man tayo. So ano dapat ang gawin natin? It says in Philippians 4 verse 8 to 9, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Kung meron po tayong iisipin, mga kapatid, yan ang iisipin natin. Yung mga bagay na malinis, yung mga bagay na kanais-nais, yung mga bagay na kaibig-ibig, yung mga bagay na totoo. Saan ba nanggagaling ang mga yan? Sa Panginoong Hesukristo. Amen? Let's stand up. Alam nyo itong pinakita kong verse na ito, huwag nyo lang gawin ito ngayon.
Make this a habit. Make this a lifestyle. Ito dapat yung nasa isip natin. Ito dapat ang tumatakbo sa isip natin. Amen? It says in verse 9, the things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. So yung mga bagay na narinig natin sa Panginoon, sa preaching na ito ngayong gabing ito, wag lang nating pakinggan, ano? Let us not just be learners. Let us not just be observers. Let us not just be hearers. But let us be doers of the word. Amen? Iba kasi yung nakarinig eh. Lahat naman tayo nakakarinig. My sheep hear my voice. Lahat tayo nakakarinig. Ang problema, yung narinig mo, inilalakad mo ba? Yung narinig mo, ginagawa mo ba? And this is not for you to be condemned kung hindi mo man nagagawa. Ang sinasabi ng Panginoon, anak, baka gusto mong gawin na. Hindi naman para sa akin to, para sa iyo. At hindi lang para sa iyo, para sa ibang tao. Para sa mga mahal mo sa buhay. Para dun sa mga tao na nagpe-pray ng breakthrough. Yung breakthrough na yan, nasa kamay mo na. Amen? Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para dyan. Nakuha niyo po? And this is my last verse in Luke 11 verse 28. It says, but he said, blessed, happy, and to be envied rather are those who hear the word of God and obey and practice it. So this is the word of God for us tonight. We can hear. Lahat tayo nakakarinig. But this word is saying, obey and practice it. As we close in worship, I want us to focus on Jesus. I want us to focus on His promises. Yung mga sinasabi niya sa inyo. Let the Holy Spirit remind you of the things na mga nasabi niya sa inyo. That somehow, tonight, mag-umpisa tayong mag-obey at mag-umpisa tayong lakaran ng mga ito. Amen? Let's worship the Lord.
Nasusunod at hindi kami. You're a good, good Father. And we take comfort in the fact that you want good things for us, Lord. That's why we can freely say, do whatever you want to. Because you're the God of life. You're the God of forgiveness. You're the God of restoration. You're the God of blessing. You're the God of grace. You're the God of holiness. We are complete in you, Lord. So tonight, Lord, I know what you want is healing in this place. What you want is restoration in this place. What you want is transformation in this place. What you want is love and grace to be manifested in this place. So thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, that we can keep our eyes on you, Jesus. You will never ever let us down. Father, thank you for everyone that's here. I just want to pray for my brothers and sisters here tonight. I want to speak life over each and every one of you in Jesus' name. I declare blessing upon you, physically, emotionally, financially, everything, through your relationship and your ministries. Everything you set your hand upon, you are blessed. Why? Because of Jesus Christ. And nothing else, all by grace, through faith. We are blessed with every spiritual blessing, even the heavenly places in Christ Jesus. So Father, thank you again for this place. Thank you for this ministry. Thank you that we get to do this week after week after week. Thank you, Lord, for the food that we are about to partake. Thank you, Lord, for the hands that have provided and prepared it. Lord, speak blessing upon them. Thank you, Lord, that we get to bond and sharpen one another as we have fellowship. And I thank you, Lord, for every ministry partner there is, everyone that just supports this ministry, volunteers here, everyone from the tech team to the ministry team, sa missions team natin, praise and worship, everyone who cleans, Lord, pati yung mga naghuhugas ng pinggan na hindi naman namin tinatanong pero kusa nila, Lord, I speak blessing upon them. Everyone who partners financially, everyone who comes here and attends, everyone who, watches online, we speak blessing upon you in the name of Jesus. We value your partnership. We value your relationship, the relationships we have with you. And we just bless you and your families. Lord, thank you for the city of refuge. Thank you, Lord, that we're going to see more of this in many more places, Lord. Multiplication and expansion of borders in this place and everywhere else. All for you, Jesus. Father, we thank you. We lift this all up to you. In Jesus' name we pray.